Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi pag-uusapan natin ang reinforcement theory ni B.F. Skinner. So we have three objectives. First is to discuss the positive effect of reinforcement. Second is to discuss the negative effect of reinforcement. And third is to discuss if what is the reason why are those people committing a crime because of reinforcement. So at the end of this discussion, malalaman natin if what is the big impact of reinforcement in shaping our behavior. So itong si B.F. Skinner, he was an American and a famous psychologist from the 20th century. And also, he is the founder of this theory. So, if we say reinforcement, ito yung mga rewards o yung mga benepisyo na nakukuha natin dahil sa mga bagay-bagay na ginawa natin. So, una, pag-uusapan natin ang first objective. Ito yung positive reinforcement. So, according to kay B.F. Skinner, people will be more likely to repeat a behavior if it is followed by a reward. So sabi niya dito sa positive reinforcement, ito na yung mga benepisyo na nakukuha natin o mga rewards na nakuha natin dahil sa paggawa natin ng mga mabubuti. So dahil sa reinforcement na nakuha natin o mga benepisyo, malaki yung chance, sabi ni B.F. Skinner, malaki yung chance na paulit-ulit natin gagawin yung good behavior na yon or paulit-ulit natin gawin yung mga mabubuting bagay na nagawa natin dahil sa mga benepisyong nakukuha natin. So example, sa pagbigay ng disiplina ng isang bata, kapag may nagawa ng mabuti ang isang bata, binibigyan natin sila ng reinforcement. Pinagsasabihan natin sila ng mga good reaction or binibigyan natin sila ng mga pabuya or premyo. Kapag sinabihan natin sila na very good, dahil nagawa mo yan, bibigyan kita kung ano yung gusto mo. So, dahil sa reinforcement na binigay natin, magsisink in sa mind ng isang bata na gagawin niya pa yun ng paulit-ulit yung mga mabubuting bagay dahil meron siyang nakukuhang benepisyo. So, dahil sa reinforcement na binigay natin, yung good behavior na ginawa ng isang bata is malaki yung chance na paulit-ulit niyang gagawin ang mga good behavior na yon dahil nga sa mga benepisyo na nakukuha niya. So, that is the big impact of reinforcement in developing our personality or our behavior. So, pag-uusapan naman natin ngayon ang second objective, the negative effect of reinforcement. So, ayon pa rin kay B.F. Skinner that less likely to repeat a behavior if it is followed by punishment. So, according to him that dito sa negative reinforcement, dito na pumapasok yung mga punishment or mga kaparusahan sa mga crimes na ginagawa natin. Kapag nakagawa tayo ng hindi mabuti, it means meron tayong punishment na matatanggap. Example, sa pagbibigay pa rin ng disiplina sa isang bata, kapag ang bata ay nakagawa ng hindi mabuti or hindi maayos, pinagbibigyan natin sila ng reinforcement. It's either negative reaction. Pinagsasabihan natin sila na kapag gagawin mo pa yun ulit, makakatanggap ka na ng punishment. And through that reinforcement, through that warning, makakapasok na yan or magsisink in na yan sa mind ng isang bata na hindi niya na yun gagawin ulit. It because of the punishment na maaari niyang matanggap or kaparusahan dahil sa bad behavior na ginawa niya. So, it because of that reinforcement, malaki yung chance na babaguhin na ng bata yung bad behavior na to good behavior dahil sa reinforcement or sa punishment na matatanggap niya. So that is the big impact of reinforcement sa ating mga bad behavior dahil sa mga punishment na matatanggap natin. So, let's proceed to the last objective. So dito sa last objective natin, pag-uusapan na natin kung bakit yung mga tao gumagawa ng illegal crimes dahil sa reinforcement or sa mga rewards. Kung sa differential association theory, pinag-usapan natin doon na nagkakaroon tayo ng criminal behavior in interacting or socializing with other people in a process of communication. Dito naman sa reinforcement theory, pinag-uusapan dito na hindi lang natutunan ang criminal behavior. Dahil natutunan ang criminal behavior dahil rin sa mga rewards or sa reinforcement na makukuha ng isang tao. Kaya tayo gumagawa ng mga criminal behavior. So pag-uusapan natin yan ngayon kung ano yung motives na nag-drive sa isang tao para gumawa ng crimes sa kadahilanan ng reinforcement. So dito na, pagkukunan natin ng base ang war on drugs si President Duterte. So dito, sa war on drugs ni former President, alam niyang illegal yung ginagawa niya, pero dahil nga sa reinforcement or sa mga positive reaction or sa benepisyo na nakukuha niya, pinagpatuloy niya yung war on drugs niya dahil sa mga taong pabor sa ginagawa niya. Dahil according to those people na favored sa war on drugs na yon, according to them that through
the war on drugs, gradually na-alleviate or nakukunan ang mga illegal drugs or yung mga crimes na nararanasan natin through war on drugs. Kaya dito, dahil sa mga positive reaction nila, dahil sa reinforcement na ito na binibigay nila kay former President Duterte, mas naging napanatag ang loob ni former President na gawin iyon dahil hindi lang siya ang nakabinipisyo, kung hindi pati na rin yung mga taong favored sa kanya. Pero hindi lahat favored kasi meron ding unfavored, lalong-lalo na yung mga pamilyang naapektuhan sa war on drugs. So dahil sa motives na binigay ng mga tao na yun, yan yung nag-drives kay President Duterte na ipagpatuloy yung illegal na gawain na yun, yung war on drugs. So that is the power of reinforcement. Kahit alam mong illegal yung ginagawa mo, pero dahil sa benepisyo na nakukuha mo or benepisyo na nakukuha din ng ibang tao sa pinagagawa mo, maaari mo yung mapagpatuloy dahil may positive effect yon at may negative effect din sa ibang tao. So dito, pinag-uusapan lang natin, wala tayong sinisiraan na tao, wala tayong pinapaboran na tao, kung hindi, we're just explaining what is the power of reinforcement in shaping our behavior. Kasi sabi kay Edward Thorndike, isa sa mga nagpalawak ng theory ni B.F. Skinner, according to him, that if the behavior followed by a good outcomes are more likely to happen again. Sabi niya, kahit mali ang mga pinagagawa mo, kapag may rewards kang makukuha o benepisyo at sa tingin mo is maganda ito at nakakabenepisyo ka ng malaki, maaari mo yung gawin even if you know that you are breaking the legal code or you are breaking the law of that community. So yan yung pinag-uusapan natin dito. Dahil sa panahon natin ngayon, inuuna na lang natin yung sarili natin or nagiging egocentric tayo dahil nga sa reinforcement. Kahit alam nating may punishment, kahit alam nating mali, pero ginagawa pa rin natin kasi sa reinforcement or sa rewards na makukuha natin. Sarili lang yung iniisip natin kahit alam nating nakakasira tayo sa kapakanan ng ibang tao. So it because of the power of reinforcement, ginagawa natin kahit mali dahil nga sa rewards na makukuha natin. So again, inuulit ko, wala akong sinisiraan, wala akong pinapaboran ng tao kasi what my intention is to discuss genuine kung ano yung power ng reinforcement sa pag-shape ng behavior ng isang tao. So yun lang, sana marami kayong natutunan at maraming salamat.